sabi ng Bible, meron dalawang klase ng vessels na nasa loob. Ano ho? At kapag tiningnan, ang makikita mo, pare-pareho namang vessels ang dating. Ano ho? Yan po ang biyaya na ikinasa church eh. No? Kayo mga napunta dito, pag nakikita ng mga nasa labas, mga baptist yan. No? Ang tingin lahat dito ay talagang mga great person ito, mga ito. Di ba? Yun ang biyaya eh. So parang ganito din dito, yun yung great house, lahat sisidlan yan. Pero kapag tiningnan at siniyasat, nagkaroon ng inventaryo ang bawat isa, makikita mo, mahahati sa dalawa ang dalawang sisidlan. Ang isang grupo ay sisidlang sa ikapupuri at ang isang sisidlan ay sisidlang pa lang nagbibigay lamang ng kasiraang puri. Ngayong hapon, nasan kaya ako? Anong klaseng sisidlan ako bilang katiwala ng Panginoon? Second point, tingnan po natin. Stewards were classified, ayun nga po, yun po yung aking binabanggit. Pangalawang punto, stewards were classified into two kinds of vessels. Okay? So, yung vessels na binabanggit dito sa verse number 21 ay kapareho po ng wife, contributing to the usefulness of husband. Yun po yung Greek na pinanggalingan. Ngayon, saan nakabase ang paggugrupo ni Apostol Pablo sa klase ng mga Kristiyano, o tao sa loob ng iglesia ng Panginoon? Pakinggan po ninyo ito. Pinaghiwalay ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano o tao sa loob ng iglesia base sa epekto. Ulitin ko po. Base sa epekto na naibibigay ng kanilang pamumuhay. Okay? What is your effect? What is your influence? Ano yung nagiging resulta ng buhay mo? Anong epekto ng buhay mo sa iba? Anong epekto ng buhay mo sa church? Mayroong mga Kristiyano na ang buhay nila ay sa ikapupuri ng master. Maituturing sila ng mga sisidlang ginto, pilak sa loob ng iglesia. May mataas sa kalidad, matibay, tumatagal, nananatili. Mayroon naman mga Kristiyano na ang buhay nila ay naturingang Kristiyano, nakakaramay sa gloria ng pangalang Kristiyano, ng pangalang steward, ng pangalang Baptist. Pero ang buhay nila, nagbibigay ng kasiraang puri sa Panginoon na mismong kanilang sinasamba o kanilang kinikilala. Mga minamahal, yan po ang ating nakikita. Your life as a steward who bears the name of a Christian has only two possible effects: for honor or for dishonor. Opo. Ngayon, paano po yan? Magkaiba ng epekto. So, nakakalito. No, minsan pinagtatalunan nga ito ng mga commentator ligtas ba yung mga yon? yun ang kanilang, yung nagbibigay ng ikapupuri, ng ikasisirang puri. Are they saved? Yun ang tanong nila. No, sabi ng iba, saved naman, maaaring immature lang, maaaring hindi pa malago. So, debatable po. Pero, wag na tayo pumunta ron. Kung ligtas ba o hindi. Ang atin na lang siya sa atin ay ang ating mga sarili. Mahirap kasi maghukom. I-apply natin sa ating mga sarili. What kind of steward am I? Now, let's look on verse number 19. Kayo ba'y gising pa? Pag kayo inaanto, kayo magkape. Pwede ka magkape sa loob. Bawal, no? Bawal. Alam ko, pwede. Sa amin kasi pwede na. Hindi, joke lang. Joke lang kayo pinatatawa. Hindi po, bawal pa rin sa amin. Bawal kumain sa hall. Kaya lagi pinatatawa ko po. Okay. So, tinan po natin. 2 Timothy chapter 2, verse number 19. Ngayon, ang sabi ng 19 na ito, gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay mananatili na may tatak nito. Nevertheless, the foundation of God is standeth sure, having this seal. Look at this. Tingnan niyo po nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. At lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Third point that I want to point out is the seal of stewardship. Yung tatak.
yung tatak ng pagkakatiwala. Okay? In Godward side, sabi, sa Godward side, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Ano ho? Kaya nga ang tanong hindi ang tanong do sa Matthew chapter 7, kilala mo ba ang Panginoon? Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong, pag humarap ka sa Kanya, kilala ka, hindi ang tanong ay kilala mo ba ang Panginoon? Ang tanong ay, kilala ka ba ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Ano po? So sa Godward side, ano po? Nakikilala ng Panginoon ang Kanya. Alam niya ang Kanya. Alam niya kung sino dito ang talagang Kanya. Oo. Alam niya yon. Kilala niya ikaw. Alam niyo, madali namang ma-determine kung talagang Kanya ka. Anong sabi ng Bible? The sheep hear my voice and I know them. Alam niyo yung klase ng buhay na talagang ang salita ng Diyos, ano man yan, saan man yan dineliver, sa awit man, sa testimony man, sa bulay-bulay man, alam mo, naririnig mo talaga siya. Nasasaway ka ng hindi nalalaman ng kausap mo. Pag kami ni Pastor Eloy, akala mo pag nagpe-fellowship niya, hindi niya alam. Alam tayo, may bumibitaw siya na nadadali yung aking may mali ang buhay ko. No? Kasi the sheep hear my voice. Oho. Ngayon, anong sabi? In the manward side, dapat ganito yung tatak ng na makikita sa atin. Ano yung manward side? Yes, may Godward side. Nakikilala ng Panginoon ang sa Kanya. Pero ano daw po? Pag ito ay ipinakita sa madla, ano ang dapat makita sa Kristiyanong ito? Lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Opo. Paano makikilala ng sanlibutan ang kanyang mga katiwala? Ang sabi ng verse, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Opo. Kung ikaw ay tunay na katiwala ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay palangit. Tama. Pero ang buhay ay hindi paimpyerno. Ikaw ay kilalang Kristiyano, pero ang buhay ay hindi nakakalito. Oo. Ikaw ay kay Kristo, pero ang buhay ay hindi gamit ng dyablo sa pagpapalaganap ng paniniwalang walang pinagkaiba ang buhay ng nakay Kristo sa buhay ng tagamundo. Alam niyo po, ang isa daw pong pinaka-epektibong pambubulag na paraan ng dyablo sa mundo? Alam niyo po yung pinaka-epektibong ginagawa niya o pinaka-epektibong gamit niya para bulagin yung unbelievers at wag nang makinig sa atin, ay yun yung makita ang buhay mo at buhay nila ay parehong-pareho lamang. Nakukuha niyo po? So mabubulag siya, wala naman pilang pinagkaiba, parehas lang naman pala. No? Pag na-break ng boyfriend, pareho palang nahawak ng tali. Tinamaan ka ng magaling, Kristiyano ka, para kang nawalan ng, pambigti, sabi nung kasal, yung lupit. Pambigti daw pag yung, ewan ko naalala nyo nung kasal, yun daw, cord, pambigti daw yun. Talaga yun yung pastor, dapat i-correct. Joke lang. No, so, masaya naman, makwela. So, yan po mga minamahal. Kung ikaw ay tinuturi mong yung steward ka, ikay katiwala ng Panginoon, ay ang buhay mo consistent. Talagang pag tinignan ka, talagang humihiwalay ka, kita nagde-depart ka from iniquity. Ano man yan? Ano mang anggulo yung iniquity na yan? Talagang ikaw ay sensitive. Mga minamahal, tandaan nyo po na hindi pwedeng maniwala sa atin ng mundo pag nakita nilang pareho lamang tayo. Pareho nang nasa cellphone, pareho nang inaawit, pareho nang nilalaro. Ako'y talaga'y takang-taka sa mga Kristiyano na talagang naglalaro nang hindi naman makadiyos na laro. Kasi tanda ko po, teacher ako, sino teacher? Yan, teacher na ako. Ako'y natuwa doon sa laro na basta nagmimina ng mga ginto, tapos magtatayo ng mga ganito, magpuproduce ng mga dekabayo, ng mga debaril, ng mga dekanyon. Mina, gayaan, mina. Basta gayon ang ginagawa, tapos susugurin yung kaharian. No? Alam niyo ba, nakapaglaro ako niyan sa library ng school. Teacher na ako. From 7 a.m. hanggang hapon, ako'y naglalaro. Walang pasok
Pero alam niyo, pagkatapos nung pahapon na, ako yung nagtanong, anong ginawa ko sa sarili ko ngayong araw na to? Hindi ko kinaya eh. Alam niyo yung ginawa ko? Dinilit ko yung laro. Ilang beses din ako nag-attempt sa cellphone nung Counter-Strike. Makapamaril nga ng kaunti. Natutuwa din naman. Hindi tagalan ng konsensya ko eh. Binubura po eh, mga minamahal. You know why? Kasi hindi lang tayo iniligtas sa impyerno. Iniligtas tayo sa kasalanan. Dapat yung maintindihan yan. Marami dito, iniligtas lang sa impyerno, pero hindi naligtas sa kasalanan. Doon sa kaparusahan. Pero doon sa kapangyarihan, ba'y parang naiwan. Mga minamahal, kayo ba'y nandyan pa? Pwede pa tayong tumuloy. Ito naman simbahang ito kilala sa matsatsagang makinig ng Bible kahit lampas na sa oras. So good shepherds kasi hindi ganun eh. Kami, matapat kami sa oras eh. Joke lang. Hindi ko po wala akong pinagkukumpara. Pero salamat sa inyong patutuo. Okay. Ngayon, what made the stewards of Christ unique? Sabi din sa inyong lesson, kaibahan sa kabuuan. Bagamat nabanggit ko na yung aking gustong puntusin kanina. What made the stewards of Christ unique? Number 1, gusto ko makita nyo sa verse 1, verse 10, verse 25 and 26. Pag binasa nyo po yan, ang sabi ng verse 1, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Sabi ng verse number 10, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. And then 25 and 26 speaks about salvation also. Na sa waying may kaamuan ang mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. What made the stewards of Christ unique? Number 1, our unique salvation. Our unique salvation. Bakit naging unique yung ating salvation? Number 1, salvation through Christ alone. Makukuha mo lang sa iisang persona. That's why it's very unique. Salvation through Christ alone. We know kung bakit na kay Kristo lamang ang ating kaligtasan sapagkat yung pangailangan natin sa kaligtasan ay siya lang ang gumawa. Lagi ko po itong binabanggit pag ako'y nangangaral. 2 bagay ang kailangan mo sa iyong kaligtasan. Una, dapat mabayaran ng kasalanan mo. Pangalawa, dapat magkaroon ka ng buhay na perpekto para papasukin ka sa langit. Ang problema, kapag ikaw ang gumawa na impyerno ka. Pag ikaw ang gumawa na hindi mo magagawa. Right? Pero itong 2 bagay na ito, na binayaran ng kasalanan ng kamatayan at gumawa ng isang perpektong buhay na walang sabi, 33 taon siyang nabuhay sa lupa, ay ginawa pareho ni Kristo. At ang sino mang makikitang siya ay wala, siya ay kulang, o siya ay talagang makasalanan at makikita niyang ang pag-asay na kay Kristo Jesus, kanyang makakamtan itong kaligtasang ito. But another thing na nabanggit ko na kanina, this unique salvation, mga stewards. Kasi ito po yung foundation eh. Kahit anong topic, bulayin nyo, kahit anong topic, laging uugat po sa kaligtasan. Salvation through Christ alone. Number 2, bakit unique ang salvation na ito? Salvation from sin. Salvation from sin. Romans 8:1, salvation from the punishment of sin. Alam natin yan. Hindi na tayo pa-impyerno dahil binayaran ni Kristo ang ating kasalanan. Pero tandaan niyo po ito, uulitin ko uli ito, hindi lamang tayo naligtas from the punishment of sin, we are saved from the power of sin. Romans 6:22. Romans 6:22. Tingnan niyo po ang verse na ito, magandang ating nakikita po ito. Romans 6:22. Yung iba, 23 lang ang sa ulo. Kasi palangit eh. Pero yung 22, ayaw basahin. Ano ba ang sabi ng 22? Datapwat ngayong mga laya na kayo sa at naging mga alipin ng Diyos, mga minamahal. Yan po ang unique sa ating kaligtasan. No? We are saved from the power of sin. Yung kapangyarihan ng kasalanan ay wala na sa atin. Kaya nagagawa nating hindian ang hindi para sa atin, mga minamahal. Nagagawa natin tanggihan ang hindi dapat sa atin, mga minamahal. Because we are saved from the power of sin.
And also, 2 Corinthians 5:8, isang araw pupunta tayo sa langit, we are saved from the presence of sin. Wow, isang araw makakalaya na tayo sa kasalanan. Ano po? Amen? Romans 5:11, hindi lang po yan. Romans 5:11. Romans 5:11. Hindi lamang tayo nakawala sa punishment, sa power, sa presence. Yung presence, pang hinaharap pa yun eh. Isang araw pag tayo nagpunta sa langit. But Romans 5:11 is very, very important. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano daw po ang sabi ng verse? But we also joy in God. Alam niyo po ang isang nangyari sa ating kaligtasan, lagi ko itong ginagamit na illustration. Let's say for example, Mobile Legend sa kanan. Isang gabing kasayahan sa isang babae na hindi naman asawa. Yan. Okay. Yung nandyan. Nasa kanan. Nasa kaliwa ang 1 bilyong piso. Pag pinili mo, are, maglalaho, are. Pag pinili mo, are, maglalaho, are. At the moment na ikipinapipili, alin ang pipiliin mo? 1 bilyong piso? O isang gabing kaligayahan sa babae? O isang araw na paglalaro ng Mobile Legend? Ay, siyempre naman, 1 bilyon. Oho. Pag pinili mo, are, maglalaho, are, ha? Pag pinili naman, are, basta parehong maglalaho yan. Mga minamahal, yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Inaruhan tayo ng isang kapalit na magbibigay sa atin ng walang hanggang kagalakan. Yan po yung nagbibigay sa atin ng power para makawala sa kasalanan. Amen? Opo. Sabi ko nga kung ikaw ay paliligayahin lang ng mahal mo ng 100 taon at pagkatapos ipaluluhain ka ng walang hanggan, anong kwenta nun? Pero piliin mo ang magmamahal sa iyo na kaya kang paligayahin ng walang katapusan. At yan po'y ang Panginoong Hesukristo lamang. Ang kasalanan, kaya kang patawanin, kaya kang pangitiin, kaya kang ilagay sa parang kalagayang maganda. 100 taon, sige na, tumawa ka ng tumawa. Pero pagkatapos nun, wala nang kasunod, walang hanggang ka ng luluha, walang hanggang ka ng iiyak, walang hanggang ka ng mahihirapan. Mga minamahal, that is our unique salvation. That's why we are unique. Tayo kaiba. But then, another thing, gusto ko pong makita nyo po ito. Sisidlang pilak, sisidlang kahoy ang sabi ng talata. Pinag-iba Yung isa ginto, pilak, yung isa kahoy, lupa. So, kung inyo pong titingnan, halimbawa, naririto siya, kinapa nyo, kinuha nyo yung sisidlan. Talagang ginto Ginto talaga. Kinapa mo yung isa, kahoy talaga. Kahoy talaga Tapos yung isa, lupa talaga Yung isa, pilak talaga. So talagang kitang-kita mo yung diferensya. Ano po? Ngayon, mga minamahal, I want you to read 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16. Tingnan po ninyo. Why we are unique? O kaiba. 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16. Damahin nyo po. And then you recognize kung alin ang reality o nasaan kayong reality sa magkabilang mundo. Verse 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa di nagsisisampalataya. Anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan? Kaliwanagan sa kadiliman? Kristo bilyal? Anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? Anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Anong gusto kong makita niyo po dito? We are a reality which is opposite to another reality.
Tayo nasa isang reality, yung mga totoo naririto, talagang realidad, isang grupo ng realidad naririto. On the other side, may ka-opposite na reality, mga minamahal. Ang isa po ay nasa kingdom of darkness, ang isa ay nasa kingdom of light. Ang isa ay nasa kaharian ni Kristo, ang isa ay nasa kaharian ni Belial. Ano po? At ang sabi, hindi pwedeng magkaroon ng agreement, hindi pwedeng magkaroon ng pagtutulungan, ng fellowship, yun ang sinasabi. Ano ho? So mga minamahal, dapat makita natin ito. Ano bang realidad mo talaga? Nasaan ka ba talaga? Pag tiningnan ka, tinipo ka para nung ginto, ikaw ba talaga sa kaliwanagan? O pag hinipo, ikaw ay nasa kadiliman. Ano talagang realidad mo? Oh, you know why? Bakit mahalaga ito? Ang ating loyalty ay dapat kung nasaan yung ating realidad o kung nasaan tayong realidad. Dapat nandun yung loyalty natin. Anong ibig ko sabihin? Magbigay tayo ng illustration. Nung unang panahon ng mga gera ng mga kaharian, may mga tinatawag na spies. Espiya. Kung saan nagpapanggap silang mamamayan ng bansang kalaban. Ano ho? So halimbawa, dalawang bansa yan, magkalaban. Meron palang ipinadalang spies. Pero ito, habang nandito, di siya itsurang kaharian nito. Pero siya pala ay mamamayan ng bansang yon. Ano ho? So kahit sinari rito, ang realidad ng pagkatao niya, nandoon. Ngayon, nasa ang kanyang loyalty? Nasa ang kanyang loyalty? Ha? Ang kanyang loyalty ay nasa bansang tunay niyang kinabibilangan. Amen? Ngayon, tinan mo yung loyalty mo, tinan mo yung ginagawa mo. It reflects kung nasang kang reality. Nakukuha niyo po ang pinupunto natin? Bago ang iyong pagiging profesional, ikaw ay Kristiyano. Bago ang iyong pagiging mamamayan ng Pilipinas, ikaw ay Kristiyano. Bago ang iyong pagiging tatay, nanay, ikaw ay Kristiyano. Bago pa ang ano pang propesyon na meron ka, ikaw ay Kristiyano. Bakit ko po ito binabanggit? Simple lang. Simple lang. Bago pa dumating ang COVID, ikay Kristiyano na. Amen? Ngayon, mamimili ka ngayon. Sisimba ba o hindi? Ay, magkakasakit ng virus eh. Sakit pala yung virus. Magkakasakit dahil ng virus. Ano ho? Pero bago pa yung konsiderasyon na yun, ikaw ay Kristiyano. Naririyan ang batas, bawal ang gathering, nandyan ang batas, bawal ang mangaral, pero bago pa ang lahat ng yan, ikaw ay Kristiyano. At ipapakita ng realidad kung nasaan ka ang iyong loyalty. Amen? Ipapakita ng iyong ginagawa. So mga minamahal, yan po ang ating nakikita. Ngayon, punta na tayo sa how to live as stewards of Christ for the glory of God. Dito na natin puntahan sa chapter 2. Ano ho? Sa chapter 2, buong chapter po yung aking inaral, binulay, ano po. Pag ako po kasi binigyan ng topic at nandun yung verse, ay tinitingnan ko yung buong chapter kung ano yung mensahe na isiparating ng Panginoon. How to live as stewards of Christ for the glory of God. Since alam na natin yung ating identity, ating uniqueness, ano ho, ang ating uniqueness, mga minamahal, sa isang bahagi nga ng banal na kasulatan, tinawag din tayong mga ilaw, tama? Ano daw yung paligid? Kung ikaw ay ilaw, ano daw yung paligid? Ha? Dilim. Ano ho? Dilim. Alam niyo po, we can't affect the world unless we are different. Amen? Hindi tayo pwede maka-apekto sa mundong ito malibang tayo iba. Pero kung tayo kaparehas, hindi tayo pwede magbigay ng effect, mga minamahal. So, dapat makita natin, we are unique. Ngayon, from that ground, how to live as stewards of Christ for the glory of God. Tingnan natin yung 2 Timothy. Bagamat ang proper interpretation po nito talaga para sa mga, ang sinulatan po kasi si Timothy na isang batang pastor, talagang ang primary interpretation ito ay para sa mga manggagawa, para sa mga pastor. But we will use that sa application, sa kabuuan sa ating mga mananampalataya. Handa na po ba kayo? Doon may ilan lang. Okay. How to live as stewards of Christ for the glory of God. Number 1. Look at verse 2 ng 2 Timothy. Verse number 2. Please, tinan niyo po.
At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, pansinin niyo yan ha, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Okay? Tingnan ulit natin. Ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo naman sa iba. Okay. Sana po nakikita nyo. Sabi ni Apostle Paul kay Timothy, yung lahat ng tinuro ko sa'yo, yung lahat ng pinangaral ko sa'yo, na narinig mo sa akin, humanap ka ng iba na papasahan. At yung papasahan mo, titiyakin mong makakapagturo din sa iba. Nakukuha niyo po yung sinasabi ni Apostle Paul ngayon. Number 1, how to live as stewards of Christ for the glory of God. As depository and investor of God's Word. As depository and investor of God's Word. Ang isang totoong katiwala ni Kristo ay imbakan ng salita ng Diyos. Imbakan siya ng salita ng Diyos. Ang idea ko ng imbakan ay talagang tinatanggap mo, natututunan mo, at talagang niyayakap mo sa sarili mo. Opo, kapag steward ka, kung talagang katiwala ka ng Panginoon, ang sabi dito, yung mga bagay na narinig mo sa akin, ibig sabihin, bago niya maipasa sa iba, ay talagang nakaimbak sa kanyang pagkatao. At siya po ay naging, ang nakikita natin katangian ng isang, sa ilalim nito, yung steward na ito, na depository, you are listener. Talagang listener ka. You are listener to the pastor, you are listener to the teacher, you are listeners to the preachers of the word. Opo. Yan po yung katangian ng isang katiwala. Huwag mo sabihin katiwala ka ng Panginoon pero wala kang nakaimbak na salita ng Diyos sa iyong buhay. Wala kang prinsipyo ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Opo. At hindi lang yan ang sabi, di nakaimbak sa'yo. Amen? Anong sunod? Ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat. Ang katiwala ni Kristo, ang salita ng Diyos, ang ini-invest sa ibang mga tao. Hindi lang ikaw iniimbakan, mga minamahal. Pag talagang ikikatiwala, steward, mga minamahal, hindi ka lang natututo. Talagang nag-aalat ka ng panahon sa iba para i-invest ang salita ng Diyos sa buhay nila hanggang sa dumating naman na sila din ang makapagturo sa iba. Huwag mong sabihin katiwala ka ng Panginoon na wala kang inaalagaan o wala kang pinapasahan o hindi ka nag-i-invest ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dapat may dinidisipulo ka. May inaakay ka kay Kristo. At sa ating mga young steward, sa inyo pala, sa inyo. Pala hindi nakabilang. Feeling ko lang. Parang hindi, pagka yung isip ng mga, yung mga nag-asawa, parang hindi rin naman ang isip married, parang hindi, parang bata pa rin ang isip. Parang yung isip mo ganun pa rin eh. Okay. So, tinan nyo, yung mga married, narito pa yung iba, narito pa. Okay, ngayon, i-apply natin sa atin. Ngayon, pag ikikatiwala ni Kristo, mga minamahal, di meron kang salita ng Diyos, imbakang ka, nais mo itong ipasa. Ang pinaka-intention mo, gusto mo yung next generation ay talagang masasalinan ng salita ng Diyos at sila din makakapagturo sa iba. That's why, one of the thing na talagang i-observe mo as ang steward, kapag pipili ka ng kaparehas, titiyakin mo mangyayari ito. Yun ay kung talagang steward ka. Kasi ang nasa iyo perlas, ang nasa sa iyo ginto. Pipili ka ngayon ng makakaparehas o makakasama na kung saan ay masasabi nating faithful. Hindi lang ito applicable sa mga pastor. Kayo mga lalaki o mga babae kapag pumili ng kapareho, tingnan niyo ang faithful men. Nakukuha niyo po ang sinasabi ko, mga minamahal? Steward ka eh. Kaya nga tayo maliwanag laging tinuturo sa atin, huwag kang pipili ng hindi mananampalataya. The first requirement kapag may ngumiti sa'yo, the first requirement kapag may nag-text sa'yo, say, ba ito? Hindi kung may kotse ba ito? Mapera ba ito? Gaganda ba ang buhay ko? Hindi na ba ako magkakaproblema? Ay tambihira ka. Para kang si Judas.
Ang iniisip kay Kristo ay yung pangmundong pakinabang. Alam niyo bang istorya ni Judas? Ito lagi ko nababanggit. Ay sumunod sa Panginoon ito ang tatapos sa aming kahirapan. Ito ang magbibigay sa amin ng solusyon sa aming kagutuman. Sunod kay at ito ang magbibigay sa akin ng magandang posisyon kapag ako ay kapag ito'y naging presidente na. Ay di gayon nga ang hinahanap ay pisikal. Kaya pag ikaw ay pagkahangin yung konsiderasyon sa pag-aasawa ay pisikal, wala kang, alam mo na kung sinong iyong pattern. Mga minamahal, dapat po'y nakikita natin yan. Alam niyo kung bakit ko ito binabanggit? Napansin ko lang po, even in our church, kahit yung pinaka-core members ng aming mga groups, in the young people, in the young pillars, nag-fail po dito. At nawawala po sila. Opo. Pero kung talagang pinapahalagahan mo ang meron ka at alam mong ginto ito, alam niyo sabi ng Bible, huwag mong ibigay ang perlas sa aso. Bakit? Yuyurakan lang nila ito. Right? Kung talagang pinapahalagahan mo ang salita ng Diyos, ang pananampalataya, titiyakin mo na ito'y mapapangalagaan ng kapareha mo at ang mga susunod na lahi sa iyo. That's why mga minamahal, doon sa verse 2, mga minamahal, kapag ikay sinabing depository and investor of God's Word, isa sa malaking konsiderasyon mo ang pagpasok sa buhay mag-asawa, mga minamahal, ay ang pagpili ng tamang kapareha. Dapat mananampalataya, mga minamahal. Non-negotiable consideration sa pagpasok sa pakikipagrelasyon ay ang pananampalataya ng taong iyon. Sana makapag-create talaga tayo ng mga steward. Sisidlang ginto. Na pag tumating ang apoy ng tukso, ay nakakalampas at nakatatayo, hindi katulad ng sisidlang kahoy na pag dumating ang apoy ng tukso'y sunog. Ang ganda-ganda ng iyong simula, ang ganda-ganda ng patutuo mo, nang dumating ang alok ng kaaway, ay wala bagsak Ako po talaga nalulungkot, truly. We have members in our church. They are core members. Dito sila nagkakaroon ng weak point. Nagkakaroon sila ng pagbagsak. Opo. Ay maliligtas din naman. May pag-asa. Punong-puno ng pag-asa ang Kristiyano. Mamaya, babanatan ko yan pag nandun na tayo sa last part. Sana maalala ko. Kaya hindi yung trabaho ko nung nung magustuhan ko iglesia ni Cristo, kaklase ko. Yan, ganyan ang amin tayo. Nakaganyan. Siya'y naka-islant. Ako nandun, naka-islant ako. Habang nakikinig sa teacher, nagtitinginan kami. Iglesia ni Cristo pala siya. Nagustuhan ko siya. Alam niyo ang aking katwiran nung nagustuhan ko siya? Bible study ko to. Liligtas ko to. Hindi may nagsasabi, hindi ang kalooban ng Diyos. Anong hindi kalooban ng Diyos? Tinanong ko lang ang Bible, pagbukat ko ng Sekaraya. Ang sabi ng Sekaraya, Zorobabel, ang laki ng bundok na iyon tatawirin. Diba? Ang laki ng bundok na tatawirin ko. Bakit? Ay, ang buong pamilya iglesia. Ay, ang laki ng bundok nga na tatawirin ko. Biruin nyo kung kaano kagaling ang mga mahuhusay sa Bible kapag ipagtatanggol lang ang kanilang mga mali. Mag-ingat kayo mga lumalago at tumitibay habang paglalim at pagtagal, nagagamit mo ang Bible sa mali. Ang galing mo, mga twiran. Para kang si Satanas, iingatan ng Diyos ang iyong mga paa, kaya tumalong ka. Inamaan ka. Nandiyan pa kayo? Our greatest possession is the Word of God. Hindi maaaring ikaw ikatiwala ni Kristo, hindi ka nakikinig, hindi ka nagbabasa, hindi ka natututo ng salita ng Diyos. At wala kang ibang tao na naiimpluwensyahan o natututo sa'yo. Young stewards, yan po ang panawagan sa atin. Kaya nga sa pagpili, lagi natin ng makakapare pag tumibok ang puso. Alin ang mas mahalaga sa'yo? Alin ang mas mahalaga sa'yo? Yung damdamin mo? O yung pananampalataya mo? Piliin nyo. Dahil ang pagpapamilya ay pagsiguro ng lahi ng magmamahal sa Kanya. Ang unang-unang lugar kung saan inaasahan ng Panginoon na idedeposito ang salita ng Diyos, lalago ang salita ng Diyos ay tahanan.
Kung gusto mo ng ganyang tahanan, i-consider mo mga minamahal, ang tinatawag na pananampalataya ng iyong kaparehas. At huwag kayong sumugal. Huwag niyo, okay. Ang dami na rin natin patotoo. Talagang sunod. Nakinig, nabaptized. Tanungin mo, ayos. Pagkatapos ng kasal, magaling palang artista. Ang dami na pong ganyan. Nakakalungkot. Dahil umasa sa maling pag-asa. So, mga minamahal, depository and investor of God's Word. Okay po yun? Katiwala ka ni Kristo? Tignan natin, anong nakalagay sa utak mo? Anong nakalagay sa pagkatao mo? Lumalago ba? Nalalaman ba ang mga aral? Ang isa nakita ko, kahit hindi ka marunong sa Greek word, yung hindi ka marunong mga Greek word, magbasa ka lang na magbasa at magbulay ka lang, lalago ka talaga eh. Kasi yung nasa Greek word na hindi mo nabasa, sa kabubulay mo, maintindihan mo. Kami lang mga preacher, siyempre, medyo, yun ang, sige, tingnan ng Greek word, kaya, para lang Pero sa totoo lang, kahit hindi mo nakita ang Greek word, mabulay ka lang, may panahon ka lang. Ang sabi ng Bible, para kang punong itinanim. Nasisip-sip mo ang sustansya. Opo. Kaya sabihin mo, ikaw ay katiwala ni Kristo. Ang tanong, kung katiwala ka ni Kristo, kumusta naman ang salita ng Diyos sa buhay mo? Kumusta naman ito sa ibang tao? Ikaw ba'y nakarating na sa isang kondisyon ng buhay na ang tingin mo'y parang walang kwenta dahil wala kang inaakay? Walang kwenta ang buhay mo dahil hindi ka nangangaral? Mag-isip po kayo ng paraan, maraming paraan para mangaral. Kung kayo nahihiyang mangaral, kayo magluto ng lugaw. Dalhin nyo dyan, sa labas. At lahat ng mga pangaral, alokin nyo ng lugaw. Ay tingin ko pag hindi nakinig sa inyo, baka kakaiba ito nangangaral na ito, hindi nanghihingi, nagbibigay pa. Ay kung yung ibinibili mo ng kung ano-ano, ini-streamline mo, inaalis mo yung mga tuong mga gastusit, ginagamit po para diyan. Tama? Ang dami naman nating gastos na napupunta lang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Amen? Pagtingin sa Shopee, ayan na. Maya't maya na si Shopee at si Lazada, balik na. Alam niyo, isa na pasigo ngayon, pandemic, pag may gusto kang bilhin, huwag mo munang ituloy. Isipin, kailangan ko ba talaga ito? Mabubuhay naman ako nung wala ito, ha? Bakit ko itutuloy? Ay ngayon yung nasave mo. Ay isipin mo para sa Panginoon, amen? Hindi yung maganda to. Yan, click ka ng click. Patay ka ngayon. Next, tingnan natin ang talata. 2 Timothy chapter 2, verse number, nandito na rin naman yung puntos natin. Kung ano na lang yung sinabi sa talata, yun na lang atin tingnan. Tingnan nyo ang sabi ng verse 3. Verse 3 at verse number 4. Anong sabi ng 3 at 4? Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. Huwag na nating tuong palaliman. Paano nabubuhay ang isang steward? Ang sabi dyan, yung tunay na steward tingnan nyo as a soldier. As a soldier. Si Pablo kasi, lumaki sa Roman Empire. Kita niyo yung mga sundalo kung paano gumalaw. Bulahin nyo na lang yung pagiging sundalo. Nag-aaral pa lang sa akademya, tingnan nyo na kung anong klaseng utak meron siya. Pagkatapos doon sa akademya, sa PMA, saan pupunta yan? Ipapadala sa Mindanao. Alam niyo po yung mga sundalo, wala silang kapangyarihang pumili ng gusto nila. Tama? Isineset na sa kanila ang dapat nilang ipaglaban sa buhay nila. Right? At sa pakikipaglaban ng great cost na yon, ay handa na rin nilang ibigay ang buhay nila. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang tunay na steward ng Panginoon ay kagaya ng mga sundalo. Opo, handang isagawa o tuparin ang nakaatang nakatungkulan, mahirap man.
Pag ikaw ay katiwanan ni Kristo, alaman mo ang mga katungkulan mo. Alam mo ang mga dapat mong ginagawa at handa mong tuparin yan. Mahirap man, handang labanan ang kaaway at handang labanan ang kaaway, yan ang sundalo, at makipagkaisa at lumabang kasama at ipagtanggol ang kapwa sundalo. Tama? Yan ang sundalo. Magpasakop sa commanding officer, yan ang sundalo. Wala yung magagawa. Pag sinabi ng that's an order. Amen? Sana ganun din daw po tayo mga katiwala ni Kristo. Pag nabasa natin yung talata, that's an order. Pag nagpayo ang pastor, that's an order. Lalo naman, alam naman nating salita ng Panginoon. Amen? At sometimes, meron tayong mga payo na hindi natin naiintindihan sa ngayon dahil iba yung perspective na nakikita nila. Pero alam niyo po, walang masama sa submission. Ang nagpapasako, pinagpapala. Oo, mga minamahal. Handang magtiis ng kahirapan, endure hardness. Ito yung tipo ng Kristiyano na hindi mo lang makikita sa panahon ng kainan, kung hindi ay sa panahon din naman ng paghahanda pa lamang. Bigka ito'y pagkakainan na ay nakasulpot. Pagka naman magagayatan, wala. Pag maglilinis, wala. Pero pagkainan nandyan. No? Ito yung tipo ng mga Kristiyano na hindi mo lang makikita na nasimba sa malamig na aircon. Kundi higit ay sa mainit na karsada at naghahanap ng kaluluwa. Ay sundalo eh. Tingnan niyo yung sundalo kung nasaan lagi. Kahirap din niya ng buhay ng sundalo. Ano? Tapos babalik na patay. Dahil nabaril, bumagsak yung helicopter. No? Ito yung tipo ng Kristiyano na hindi titigil na gumawa at magbigay para maipagpatuloy at matapos ang gawain. Alam niyo, pag binigyan niyo ng assignment ang mga soldiers, hindi yan uuwi ng hindi tapos. Hindi yan titigil. Basta ang mahalaga sa kanila, matupad nila yung ibinigay sa kanila. Ito yung tipo ng Kristiyano na kayang tiisin ang kahirapan, pula at pagkakamali ng kapwa Kristiyano sapagkat ang kanyang kalakasan ay pagpapakumbaba, pangunawa at pagpapatawad. Handang magtiis. Hindi yung natisod ng kaunti, nasabihan ng kaunti, no? Hindi nangitian, no? Agad na hindi ka pwedeng sundalo ni Kristo pagkagayaan. Ikaw dagtang papaya. Medyo dapat makapal ang mukha. Doon sa tamang aplikasyon ng makapal na mukha, ha? Hindi naman yung talagang sobrang kapal na nga. Ito yung tipo ng Kristiyano na handang patisiplina. Ang mga sundalo, pag nagkamali, disiplina. Okay, give me 1,000. Allah. Wala. Kami nga mga muksi noon. Alam niyo yung MOCC, yung muksi noon? No? Kahit bagong kain, tapos nakita hindi ka naka-close neck. Naranasan ko yun habang ako naglalakad. Akala ko ayos lang ako, nakita ko ng official ko. Francisco, bakit po? No? Give me 1 week. Bakit? Patay. No? Pag sundalo ka, alaman mo kung saan ka nagkamali, alam mo kung saan nagkulang ka, at handa kang padisiplina na may kapakumbabaan dahil aminado ka sa pagkakamaling nagawa. Alam niyo yung mga tunay na steward, ganyan ang espiritu. Hindi yung pag nasukol sa mali ay nagre-rebelde. Super mahigpit ni pastor, super mahigpit ng policy. Naku naman, huwag naman gayon, huwag gayon. Pag sundalo ni Kristo, mga minamahal, alam mo kung saan nagkamali ka, ikaw ay mapagpakumbaba. Ito yung tipo ng mga Kristiyano na kasama sa pakikipaglaban para sa kalooban ng Diyos. No? Kasama sila, pagsimba, pagbibigay, pangaluluwa, kahit sa panahon ng pandemya. Ito yung tipo ng mga Kristiyano na hindi mareklamo sa kahirapan at handang harapin ng tama ang anumang sitwasyon. No? No, kahit mahirap na, alam nila. Ang sabi ni Apostol Pablo, anong sabi ni Apostol Pablo? Sa lahat ng sitwasyon, natutunan kong masiyahan. Marunong ako magpakababa, marunong naman ako magpasagana sa bawat bagay, sa lahat ng bagay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Anumang sitwasyon ng buhay, alam ko paano kumilos. Alam kong paano mag-isip sa punto na hindi ako mawawala sa pagtupad ng aking katungkulan. Tingnan niyo ang mga sundalo tumutupad ng kanilang katungkulan. Sa tingin niyo sila hindi nagugutom, hindi sila nauuhaw, hindi sila nasusugatan. Tuloy po sila, mga minamahal. May mga bagay ka ring handang maiwala para sa pakikipaglaban mo bilang sundalo ni Kristo dahil
mayroon kang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Alam niyo, yung sundalo, ang dami nilang namimiss. Yung napipinsa, ano? Yung buhay ng sundalo. Kaya tinan niyo dito yung 2 Timothy chapter 2. Tinan niyo yung ikalawang bahagi. Tinan niyo yung sabi ng verse 4. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito, upang siya'y kalugdan ang nagtala sa pagkakawal. Alam niyo si Apostol Pablo nung binubulay niya ang buhay Kristiyano, nakikita niyo yung mga sundalo, naisip niya, ito ang dapat buhay ng mga Kristiyano. No? Ito yung military affairs versus civil affairs. Yung buhay ng civilian at buhay ng sundalo magkaiba. Tama? Yung buhay ng civilian, wala yung tuong iniintinding ipinaglalaban. Maya-maya, nasa SM. Mamaya, nag-shopping nga, nag-Lazada. Pero yung mga sundalo, no? Wala. Ewan ko, may mga sundalong habang nasa gera, meron kang voucher dyan? Voucher ka dyan? Tinan mo maganda. Mura ang hulog ng bahay dito. Wala silang tuong anong kanila bilang sundalo? Talaga nakatutok sila doon sa kanilang sa ibinigay sa kanilang misyon. Hindi ang main priority ay ang mga bagay sa buhay na ito. Marami kang i-forfeit na advantage or enjoyment sa buhay na ito. Yan po ang ipinakikita, mga minamahal. Ang priority ng pagkakawal at ang inaasahan na pagiging kawal ni Kristo ay ang pagtupad sa dapat mong ipinaglalaban. Tanong ko sa iyo bilang ayang steward, anong ipinaglalaban mo sa buhay mo? Anong ipinagmamatigasan ng loob mo? Yan ba ay sa Panginoon o sa sarili mo? Tingnan niyo mabuti. Yan ba'y kalooban ng Diyos o hindi? Opo. Dito makikita natin, mga minamahal. Merong isang kwento dito Isang sundalo siya, nagkataon na siya magaling din mag-repair ng mga relo. Ay, ang daming relong nagpapagawa sa kanya sa loob ng camp. Ay, ngayon ay biglang may gera. Ay, tinawag lahat ang sundalo magsilabas! Sabi nung, hintay ka muna. Ay, marami, 10 pare, gagawin ko pare, mamaya-maya na ako susunda lamang. Dahil meron siyang ibang tinututukan. Mga minamahal, anong tinututukan mo sa buhay na ito? Na hindi mo magawa yung sa Panginoon. Meron ba? Ngayon, sabi mo, katiwala ka ng Panginoon. Sabi mo, sundalo ka ng Panginoon. Mga minamahal, hindi yung sa Panginoon ang iwawalang bahala mo. Hindi yung sa Panginoon ang iiwan mo. At dito sa 9 and 10, tinan nyo, bilang sundalo, anong isang pinagtitiisan niya? 9 at 10. Tinan nyo po, bilang sundalo ni Kristo, anong isang pinagtiisan ni Apostol Pablo na matindi? 2 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. Na siyang pinagtitiisan ko ng kahirapan, ayan ang Panginoong Jesus, sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Verse 10. Kaya't aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Alam niyo yung tunay na sundalo ni Kristo kung anong isang pinagtitiisan niya, ang sabi ng talata, pinagtitiisan niya ng lahat ng mga bagay para doon sa mga hinirang upang kamtan nila ang pagkaligtas. Malalaman mo ang iyong pinagtitiisan, malalaman mo sa iyong pinagtitiisan kung anong klaseng sundalo ka ng Panginoong Jesus. Kung may pinagtitiisan ka dahil ng kaluluwa, kung may pinagtitiisan ka dahil ng isang project para sa church, meron kang pinagtitiisan para sa Panginoon, mga minamahal, makikita mo na talagang ikay sundalo ng Panginoon. Pero kung ang pinagtitiisan mo lang ay puro sa sarili mo, puro sa kapritsyo ng buhay mo, hindi ka tunay na sundalo ng Panginoon. Naaalala ko ang 2 sundalo sa isang hukbo na tuwing may gera, at manganganib ang buhay nila, ay palihim silang tumatago o kaya naman ay dumarating sa puntong nagnanais maging kabilang ng kabilang hukbo. Di may sugod. Pagka yung matindi na ang laban, yung dalawa mag-uusap, tago na tayo, tago sila. Ngayon pagka yung alanganin, kahit lumipat na tayo sa kabilang kampo kasi mananalo na yung kabila. No, gayon ang kanilang plano. Pagka naman magti-take advantage ito, hindi ba, saka pagka yung patapos na at marami na yung kakaunti na ang laban, saka sila lalabas at akala mo ito ang galing na galing. Abay, merong ganyan mga Kristiyano. Pakita lang pagpatapos na. No? Kasama din naman sa picturean. Amen? Pero nung pawisan, hindi, wala siya. Nakukuha niyo po ang punto.
Alam nyo, marami namang ministry, marami naman tayong mga pagsisikap, marami naman yan. Alam naman ng Panginoon eh. I cannot judge you na minsan absent ka doon sa isang bagay. Hindi naman po pwedeng doon ka lang sukatin. Maaari may mga pinagtitiisan ka na hindi kita ng marami. Amen? No? Na ikaw pala ay talagang todo ang sakripisyo sa Panginoon pero hindi alam ng iba. No? Mga minamahal, yan po ang ating binabanggit. Kayo po ba'y nandyan pa? Oh, you cannot serve two masters at the same time. Sa science, sino mga teacher dito? Di ba sabi sa science, doon sa matter at saka space, no two matter can occupy the same space at the same time. Hindi pwede na nakaupo na dyan, si Brother Eric ay uupo pa doon si Brother kung sino man. No? Si Brother J, hindi pwede. Kasi iisa yung lugar. Walang pwedeng mag-serve sa dalawang master at the same time. Ano po? So, mga minamahal, sana po tayo po ay sundalo. At ang ating matinding ipinaglalaban ay ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Yung mga sinasabi ng Panginoon dito. Di ba, ang dami na nating alam na responsibilidad. Yung mga dapat ating ginagawa. Ang itinuturo sa atin, paano ko gagawin? As a soldier. No? Yun yung pagkaalam na tinanganan mo ay hindi mo bibitawan hangga't hindi tapos. Pag binigyan ka ng ministry, talagang ang mag-aalis lang sa iyo doon ay kamatayan o marahil ibang sirkumstansya ng buhay. No, talagang ipaglalaban mo yan, talagang itutuloy mo yan, hindi yung kapag ka mahihirapan na ayaw ka nang tumuloy. No, mga minamahal. So yan po ang ipinakikita. Next, ano pa? Tingnan natin yung sunod. Ito maganda din to. 2 Timothy chapter 2, verse number 5. Ang sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban akong makipaglabang matuwid. Si Apostol Pablo kasi, ang nakakatuwa dyan, doon sa kanyang paligid, nakikita niyo yung mga tao. Nakita niyo yung sundalo. Alam niyo yung isa nakita niya? Mga athlete, mga manlalaro. Pero hindi ito yung mga bastang manlalaro dyan sa tabi-tabi ha. Ito yung mga pang-Olympic. No? Ito yung mga laro sa Olympic. Na yung mga sumasali, bago sumali, antin din ng preparasyon, before, during, and after. Grabe ang kanilang sinusunod na mga protocol at procedures. Yun ang nakikita niyang laro. Ngayon, nakita niya, ang buhay Kristiyano, dapat ganun din. No? Yung steward ng Panginoon as an athlete, no? In Olympic Games, hindi simpleng laro, kundi mga larong pandaigdig talaga. Opo. Alam niyo po sa Greek Games, the judges were most careful about enforcing the rules. Talagang tinitingnan nila habang naglalaro, sinusunod ba yung rules? Okay? Tingnan muna natin, ikaw ba talaga ay Griego o hindi? Talagang may qualification yan. No? Pinaghandaan mo ba o hindi? No? Ito yung mga procedures. Talagang yun yung binibigyan din bilang manlalaro. Okay? Ngayon, bawat laro ay may kanya-kanyang rules, may kanya-kanyang goal. Alam niyo po ang pinakapunto dito talaga? Yung obedience to the rules. Obedience to the rules to avoid disqualification. Dahil kahit nanalo ka at meron kang sinuway na rules do sa laro, hindi ka pa rin panalo, hindi ka pa rin kokoronahan. Ano pong ating ibig sabihin, mga minamahal? Kinikilala mong korona ng langit, kinikilala mong ang korona ng langit ay makakamtan lamang sa matapat na pagsunod sa batas, polisiya o panuntunan na inilatag ng banal na kasulatan. Gusto mo ng korona, ayaw mo namang lumaro. Alam niyo yung gusto mag-champion, ayaw naman lumaro. Ewan ko. Ha? Gusto mo bangko ka lang, pero ayaw mo naman lumaro. Gusto mo ng korona, naglaro ka naman, kaso naglaro ka ng hindi ayon sa batas, sa polisiya o panuntunan. Para makuha lang ang korona ng laro. Gusto mo mag-champion, pero hindi ka nagsasanay o nagpapakahusay ng iyong sarili, kagaya ni Manny Pacquiao. Gusto mong lumago, pero di ka nagbabasa ng Bible. Ha? Di ka nananalangin. Gusto mong pagpalain, di ka naman nagbibigay ng tama. Gusto mong magbunga, di ka naman hayo, hindi ka naman nagbabahagi ng salita ng Diyos. Gusto mong maaligtas ang pamilya mo dahil ang gusto mong korona ng buhay mo, di ka naman nangangaral, di ka naman nagpapakita ng mabuting patotoo. Panalangin ka ng panalangin, gusto kong maligtas sa nanay ko. Pero ano pang sunod mo sa panalangin mo? Sana'y wag mo nang dumating ang Panginoon. Pinag-intay mo pa siya.
No? Pero ang totoo, sana wag muna kayong dumating. Gusto ko malit sa nanay ko, pero hindi ka naman nangangaral. Yung tunay na nalaho ka na sana dumating, talagang nangangaral yun. No? Dahil gusto niya talaga ng panahon. Pero yung panalangin ng panahon, gusto ko malit sa nanay ko, gusto ko malit sa nanay ko, gusto ko malit sa nanay ko. Pero hindi naman nangangaral sa nanay. Ano naman yun? Dinamay pa ang Panginoon. Huwag muna kayong babalik. Oh, parang naman talaga may gagawin. Wala naman. Oh. Opo. Bago ang corona, dapat alam mo yung rules para makuha yun. Tama? Gusto mo lumago, ayaw mo basa ng Bible. Paano yun? Gusto mo lumago, binigyan ka ng sitwasyon para i-apply yung salita ng Diyos, nagrereklamo ka naman. Meron magagaling tayong manalangin na spiritual growth. Spiritual growth. Binigyan ng problema. Oh, sabi mo spiritual growth. Yan. Kaya nga binigyan kita ng problema para ikay lumago, tapos ayaw mo naman. Kaya kung kayong mga ayaw ng problema, huwag kayong manalangin ng spiritual growth. Lagay kayo ng lagay ng spiritual growth. Nung lagyan kayo ng problema, ayaw nyo naman. Hindi pwedeng may corona na wala kang dadaanan, wala kang rules sa nakukuha nyo po ang punto. Amen? Gusto mong magustuhan ka nung spiritual na babae sa inyo, just hindi ka naman nagpapaka-spiritual. Hindi mo paka-spiritual ka rin. Nang totoo. Nang totoo. Oo. Nandiyan pa kayo? May tamang uniforme sa bawat laro. Tama? Sa swimming, ibang uniforme sa basketball. Pag yung mga nagsuswimming, ang nag-basketball, abay kakaiba yon. Right? At yung mga yung mga nagkakarate, nag-swimming, yung parang hindi bagay eh. Isipin, kung may goal ka, dapat iaayos mo yung damit mo, right? Amen? Kung laro para sa corona ng pagiging larawan ng anak ng Diyos, gusto mong maging kagaya ng larawan ng anak ng Diyos, dapat suot mo ang damit ng bagong pagkatao. Ano sabi ng Colossians 3 verse 10 to 13? Naririyan ang nakalagay. Magbihis kayo, sabi ng 12, magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal na isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, kaamuan, pagpapahinuhod, magtiisan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Gusto mong larawan ka ng gusto mong maging larawan ng anak ng Diyos. Pero sa kaunting conflict, talagang matindi na yung galit at pait ng puso mo, hindi ka marunong magpatawad. Isa sa problema sa church na lumalaki, yung iringan. Yung mga hindi makalimutang mga tanda ko talaga. Sinabi niya. At alam ko, ako ang tinutukoy niya. Alam ko din yung pagkakataon na hindi niya iniabot yung alam niyo, yung lahat ng galaw talaga'y tanda. No? Pero pag nagpraisahan na po, ako'y maging katulad ng larawan ng anak. Kaya nga binigyan ka ng mga hindi mga maaayos sa kapatiran para may apply mo ang pagpapakababa, ang pagpapatawad. Bakit sasabihin mga tiisan kung lahat ay ayos? Amen? Meron ba dito mga hindi, yung mga hindi nagbabatian? Yung talagang kahit dito sa church, pag dito dadaan, ako dito. Di lalabas sa dini, nakita yung kagalit, ay Brad, ano nga yung palusot. No? Tsaka yung parang naglalakad na kayo, nagkasulo, parang madumi yung parang lang maiiwas. Nakukuha niya ang punto, mga minamahal, pero ang kanyang gusto ay yung putong ng yung corona na siya katulad ng larawan ng anak ng Diyos. Anong ibig ko sabihin? Parang laro ang buhay Kristiyano. Kung gusto mo nun, sundin mo yung rules. Right? Kung gusto mong pagpalain ka, magbigay ka. Gusto mo ng pagpapala, ayaw mo namang sumunod. Nakukuha niyo po ang puntos ko. Kaya po mga minamahal, mahalaga yung athlete na yan. Oh. Kung laro para sa corona ng masaya at matagumpay na pamilya, dapat suot mo ang nararapat na damit sa loob ng tahanan. Kung tatay ka, damit lover at teacher ka. Right? Kung nanay ka, damit submissive at supporter ka. Kung anak ka, damit submissive at teachable ka. Gusto ko ng isang spiritual na tahanan.
Yan ang corona na gusto mo sa buhay mo. Pero ang tanong, sinusunod ba yung rules para makuha yon? Na naubos saan lahat ng oras nyo saan? Sa cellphone at sa TV. Wala kayong Bible? Aasahan mo yung anak mo na spiritual pero hindi mo tinuturuan ng salita ng Diyos. How good? Aasahan mo siyang maging faithful sa church pero ikaw hindi faithful? Ano kukuha niyo po ang punto? Kaya ang sabi dito yung manlalaro, bago yung kurnahan, nakipaglabang matuwid yan. Opo, nandyan pa po ba kayo? Malapit na tayong matapos. Bigla kayo nalungkot. Spiritual. Okay, punta na tayo. Yung mga spiritual, yung malapit tayong matapos. Sayang naman. Malapit nang matapos. Malungkot. Spiritual Sundalo ni Kristo Amen. Nasaan na tayo? Pambihira, 26 verse ito. Nasaan ka tayo? Nasa verse ano pa lang tayo, di ba? 2 Timothy verse 6. Verse 6 na. Hindi ko naman lalahatin. Tutuwa lang ako sa mga ginamit. Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi ng bunga. Maganda yan. Ano sabi? Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi ng bunga. Ang steward ng Panginoon para ding isang magsasaka as a farmer. Applying to yourself muna. Applying to ourselves. Magsasaka. Bago ang bunga, magtanim muna. Amen? Para din kagaya din sa athlete yung ating gustong puntusin. Manalangin muna at sumunod bago ang hinahangad na kapareha. Magtiis at maghintay bago ang ligaya. Bago ang intimacy. Magtiis, magtanim ng kabanalan. Right? Hindi yung gusto agad ang bunga, ha? Wala pang itinatanim na kabanalan. No, gusto agad yung verse 24 yata. Di ba sa Genesis 2:24 ba yun? At hubad, hindi nagkakahiya. Gusto agad dun No? Bago ang verse 24 na sila'y hubad na hindi nagkakahiyaan, bumalik muna kayo sa una. No? Binigyan siya ng word, meron siyang word of God, meron siyang mission from God, no? May salita siya ng Diyos bago pa yung gusto agad hindi naman magpaka-spiritual ka muna. Tao din ako kaya naintindihan ko kayo. Oo, tayo nadaan dyan. Pero ang maganda, natatanganan natin, no? Nakukontrol natin ang ating sarili. Amen? Marunong kang magbakod sa buhay mo. Magbigay at magsakripisyo bago ang pag-aani. Kay sarap na ang iyong mga tinatangkilik ay bunga ng pagbibigay, pagsisikripisyo at paghihintay. Bago ka nakaani, ay ikaw muna talagang nagsakripisyo, ikaw ay naghintay at ikaw ay nagbigay. Magpagal at magtiyagang magtanim, magdilig at mag-alaga upang makita ang bunga. Yan po yung ipinakikita dito mga minamahal. So, para ding athlete yung gustong puntusin. Nasabi ko na yung mga example, kaya hindi ko na uulitin. But applying to the main farmer. Applying to the main farmer. Gusto ko po itong bigyan din. Applying to the main farmer. Sa iyong sarili, i-apply natin sa main farmer natin sa church. Who is our main farmer sa church? Sino yung nagpapagal? Ang magsasaka na nagpapagal ay siyang kailangang unang makabahagi sa mga bunga. Yun daw po nagpapagal na magsasaka ang unang dapat makabahagi ng bunga. Yun po ang sabi ng talata. Opo. Ano yung pagpapagal na yun? Nakalagay sa 1 Corinthians 9:10-11. Basahin na natin. At baka hindi na natin mabasa. Magka-COVID na, mamatay na tayo. Di, punta ng palangit. At least basa natin. 1 Corinthians chapter 9, verse 10-11. Tingnan niyo po ito. Sinasabi, kayang tunay ito dahil sa atin, dahil sa atin, ito sinulat sapagkat ang magsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigiik ay sa pag-asa na makabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga namin, aming anihin ang inyong mga bagay ayon sa laman. Nga naman,
Kung tayo pinagpagalan na taniman ng mga spiritual na bagay, ang sabi, malaking bagay baga namang anihin ang ating mga bunga na ayon sa laman, mga minamahal. Opo, mga minamahal, gusto kong ito po'y makita nyo. Dapat tayo kagaya, makinig po kayo, dapat tayo kagaya ng mga itananim na halaman na alam natin kung sino ang nag-alaga at nagpagal sa atin. Hey, young stewards, dapat tayo kagaya ng mga halaman na alam natin kung sino nag-alaga at nagpagal sa atin. Ako po may kaunting gulayan doon sa aming harap ng bahay. Ako natutuwa may talong ako, may okra. No? Nakakapitas na ako. No? At pag pumipitas ako, walang makapuna sa akin. No? Hoy! Ba't mo pinipitas yan? Ay, iyo yan. Wala. At hindi din naman ganito. Pag pipitas na ako, hindi rin naman ganito. Ay, akin yun ha? Tingnan muna. Ay, akin yun! Nakukuha niyo ang puntos? Sa isang banda, alam niyo, tara tayo mga halamang inalagaan ng pastor. Amen? Oh. Alam niyo mga minamahal, pakinggan niyo po ito, sasabihin kong ito. Kung ang alaman mong ang itinanim sa iyo ay talagang sobra ang halaga, walang hanggan ang halaga, inyo pong tingnan mabuti yon. Yung bang ibubunga ng aking pisikal ay ito ang napakalaking bagay para sa kanya. Ibig ko sabihin kung ikukumpara mo yung value ng itinanim sa iyo sa aanihin niya sa iyo, yung ba'y tuong hindi pa rin equal kung pag tinignan ninyo, amen? Opo. At dapat alam natin yun, mga minamahal, kung tayo pinagpagalan, mga minamahal, makinig po kayo. Meron din po akong mga talong doon na inalagaan ko na ng ilagaan, hindi naman nabunga. Sarap tapyasin. Bubunutin na kita Anong klase kang inaalagaan? Ikaw ba ang bunga mo, nararamdaman yung bunga mo bilang utang na loob na nag-alaga sa'yo? Makinig po kayo sa sasabihin ko. Kung alaman mong inalagaan ka, ipinanalangin ka, lumago ka sa espiritual, sobrang laki ng halaga nun. Yung bang kaunting kahinaan ng nag-alaga sa akin, yung bang kaunting pula ng nag-alaga sa akin, ay mas iha-highlight ko para mawalan ako ng utang na loob sa kanya at baliwalain ko na lang siya. Nakukuha niyo po ang punto ko? No amount of his weakness, right? Ang kayang tumabon sa aking pagtanong ng utang na loob sa kanya. Nakukuha niyo po ang puntos ko? Hindi yung inalagaan ka, dinilig ka, pinalaki ka, pinalago ka, at sa kaunting sigalot ay iniwan mo, tinalikuran mo ang nagmahal sa'yo. Hindi ganun ang tamang inalaga ang halaman. Ang totoong inalaga ang halaman, pagbunga niya'y makikinabang yung nag-alaga sa akin. Opo. At alam niyo, nakakatuwa sa mga minamahal. Kayo po, ang church na ito, wala pa ho doon. Yung iba dito hindi alam yung nando sa bukid. Ako'y naiimbitahan na ni pastor. Nakita ko po yung growth. Ako po'y isa sa saksi ng inyong paglago. Oo. At nakakatuwa pa sa banda roon na mas malaki pa ang inyong gagawin na pagmamahal para sa pastor nyo. Amen? Anong klase akong halamang inalagaan ng magsasakang ito? Gaano kalaki ang sakripisyo niya para ako'y mapalago, mapalaki. Ang mga panahon at mga araw na ipinanalangin kanya nang hindi mo nalalaman, na kaya pala hindi natuloy maaksidente ka, na kaya pala nakapagtagumpay ka sa problema mo, hindi mo alam, meron palang nasa likuran mo na nananalangin para sa iyo. Tapos hindi mo yun bibigyan ng pansin sa mga kaunting problema at kahinaan o di pagkakaunawaan ay tatalikuran mo siya. Huwag po ganun. Mga minamahal. Tumanaw tayo ng utang na loob. Amen? Paligayahin natin. Yung mga okra na, ako parang pinasasayo ng mga okra at kamatis na ngayon nagbubungahan na ho sa bahay. Doon sa nakakatuwa. Para akong pinaliligaya niya. Pero yung bibili ka pa ng talong, nandun na. Right? Mga minamahal, sana po'y nakukuha niyo ang puntos ko. Kayo mga young steward, napakalaki ng inyong magagawa. Yun yung 11 may nagawa. Amen? 11 ha?
Ilan kayo dito? Magbukas tayo ng isa. Lagi kasing merong isa eh. Lagi may isa. Yun lang ang problema, hindi natin alam kung sino. Last na. Last na. Amen daw. Okay, Second Timothy chapter 2, verse 15 to 19. To 18 na lang. Yan, 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Matindi itong verse na to. Pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos. Haharap ka sa Diyos ng subok? Abawin ang dini ang Diyos. Itatabi ka. Itatabi ka sa Diyos. Haharap ka sa Diyos. Ang sabi, pagsikapan mo. Mas tama yung Tagalog kaysa sa King James, ha? Yun talaga yung nais ipakita. Kasi yung study, parang ang dating mag-aaral ka. Pero yung Greek word nun talagang diligent, zealous ka. Yun po. Manggagawang walang anumang ikahiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Ikaw daw isang manggagawa na ihaharap sa Diyos na wala kang ikahiya. Yung pang tipong pag tumabi ka sa Panginoon, hindi naman yung yabang na, alam mo yung kalagayan ng spiritual na alam mo nung para kang si Apostol Pablo. Malinis ako sa kamay ng mga tao, sa dugo ng mga tao, inaantay ko ang kanyang pagpapakita. Walang ikahihiya. Bakit? Manggagawa ka. Hindi lang mga worker na full-time. Manggagawa ka. Ang tanong, anong itinayo mo? Ano yung manggagawa ka? Anong itinatayo mo? Ako po'y naniniwala. Wala naman tayo itatayo dito sa buhay nito, kundi ang buhay mo sa Panginoon. Paano mo itatayo ang buhay mo sa Panginoon? Sa pamamagitan ng gumagamit ng, ano daw sabi? Gumagamit ng salita ng katotohanan. Opo. Pagsikapan mo ikang itayo ang buhay mo. At itayo ang buhay ng iba gamit ang salita ng Panginoon, mga minamahal. Opo. Ito tayo magwakas. Matthew 4:4-10. Tingnan natin, yung paggamit ng salita ng Diyos. Tingnan natin, iyan pong Bible, ilan lang po yung scripture na narinig natin ng boses sa Satanas. Meron pong ilang part ng scripture na nakita natin kung paano nagsalita sa Satanas. Doon tayo pumunta. Okay, tingnan natin ang pagkakaiba ng paggamit ng salita ng Diyos. Matthew 4, verse 4, to verse number 10. Okay. So sa pagtatayo natin bilang manggagawa, pagsikapan daw natin. Amen? Na magtayo ng buhay ng iba, magtayo ng buhay natin na talagang walang ikahihiya. Paano? Alam natin kung paano gamitin ang Bible. Amen? Marami naman dito alam ang Bible, hindi alam paano gamitin. Right? Alaman mo na yung verse pero hindi mo alam paano gamitin. Hindi mo alam paano gamitin ng 2 Corinthians 6:14. Huwag makipamatok. So, ibig sabihin, hindi ko babatukan. Pag binato, huwag daw makipamatok ng kabilan. So, dapat hindi kabilan yung huwag naman sanang ganon. Okay, tinan nyo, 2-4. 2-4. Yan, tinan natin ha. Magbigilan tayo, dito tayo magwawakas. Verse 2. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi. Sino po nakasubok na niyan? Sa wakas ay nagutom siya. Di hinang-hina ang Panginoon dyan. Nasa matinding pangangailangan siya. Amen? Mahinang-mahina ang kanyang pakiramdam. Gutom na gutom siya. Pumasok ang dyablo! Kaya intayin mo ha, pag panahong ikaw talaga yung down ka, nandyan na si Taning. Lalapit sa'yo. Magbubulong sa'yo. Alam niyo sasabihin niya? Tingnan natin. Anong sabi niya? Kung ikaw ang anak ng Diyos. Ano sabi? Ipag-utos mo sa mga batong ito ay maging mga tinapay. Ha? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Sumagot ang Panginoon. May gamit siyang verse. Nasusulat. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Na kahit ikaw ay nasa tinting pangangailangan at kahirapan, mga minamahal, tandaan niyo po ito. When we really use the Word of God properly, we will put spiritual needs over physical needs. Ulitin ko po. Kapag ayos ang paggamit mo ng salita ng Diyos sa mga talata, sa bawat desisyon mo ng buhay, lagi mong i-consider ang spiritual needs mo kaysa sa physical needs. Amen? Hindi ang pinatos ng Panginoon yung kanyang physical need, hindi yun ang nakita niya eh. Sala itong pinagagawa nito eh. Na minsan, sa pagkuha mo ng physical needs, ang isasakripisyo mo yung spiritual mong pangangailangan. Amen? Simple lang eh. Simple lang. Paglinggo. Simple na natin.
Ano mas kailangan mo paglinggo? Pera o salita ng Diyos? Ikaw na may anak ng Diyos. Gawin mo ng tinapay ang linggo. Nasa pangangailangan ka kasi. Huwag mo nang ibigay yan. Gawin mo ng grocery ang ikapu. Tama? Opo. Sinong pinakinggan mo? Si Taning. Itong sunod. Nagamit ang Bible Gumamit din ng Bible, verse 5. Nang magagay dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. At sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baga matisod ang iyong mga paa ng isang bato, pambihira. Iingatan ka ng anghel. Kaya ikaw tumalon. Anong sabi ng Panginoon? Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. When we really use the Word of God properly, we will not do what God never told us to do and then foolishly think that God will set in to protect us. Kapag marunong kang gumamit ng salita ng Panginoon, hindi mo gagawin ang isang bagay na hindi talaga pinagagawa ng Diyos at pagkatapos niya aasa ka sa Panginoon, mag-i-step in at tutulungan ka. Yun na lang sinasampol natin. Sabi ng Panginoon, huwag kang makipamatok. Diba na sabi ng Panginoon? Sabi ni Satan, gagamit. Ang Panginoon mapagbiyaya. Oo. Baka pinili. Gumamit may verse. No? Baka pinili. Baka maliligtas. Ginawan mo. Ngayon po, nung namang problema, sana po mag-step in na kayo. Hindi na po ako makasimba. Tinamaan ka ng kulog. No? Para din yung mga mag-aaral. No? May exam bukas. Hindi na ako mag-aaral. Bakit? Ang Panginoon na may mapagbiyaya ng karunungan. Huwag mong gawin yung hindi pinagagawa ng Panginoon sa'yo. Hindi na rin ako atid ng prayer meeting. Bakit? Alam na ng Diyos ang lahat. Ayaw kong insultuhin ang kanyang pagiging marunong. Alam niyo pong ibig ko sabihin? When you use the Word of God properly, maitatayo ang buhay mo ng tama. Amen? Lastly, anong sabi? Pinapunta siya doon sa taas, ang tuktok. Anong sabi ni Satanas? Pag sinamba mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. When we really use the Word of God properly, we will never bow down to anything or to anyone just to achieve higher position or station of life. Kapag tama ang paggamit mo ng salita ng Diyos, hindi ka luluhod kay Satanas, hindi ka luluhod sa gusto niya at sa kalooban niya para lang makuha ang mataas sa posisyon at kalagayan sa buhay. Amen? Maraming mga Kristiyanong tila baga nagtatagumpay at tila baga napakapuputi. Pero ang kanilang mga niyuyukuran ay hindi ang daan at kalooban ng Diyos. Amen? Ngayon pong oras na ito, mga minamahal, anong klase kang katiwala ng Panginoong Jesus? Tayo po lahat ay tumungo. Tayo po ay manalangin. Ang preaching po mismo ang panawagan, hindi na po yung last part ng preaching o yung gagawin ko pang panawagan. The preaching itself is the calling. Kung kayo po may panalangin, kung paano nyo po i-express yan, kung paano nyo ginagawa sa church,